Nanlaki ang mga mata ng mami ni Borton na si Miss Leonie de Leon nang malamang ang babaeng kasama ng anak ay asawa na nito. Iho masyadong pangasang ginawa mong desisyon. Mataas ang tingin nito. Nakaupo si Borton at Eden ang nagsasalitay ang kanyang daddy sa mamahaling sopa na nasa salas. Mami, talagang ganito ang pag-aasawa. Tila kamatayang bigla na lang ang pagdating. Wika naman ni Borton. Bakit na hindi mo sinabi sa amin ng mami mo ang iyong balak? Tanong naman ng kanyang daddy na hindi man lang ngumingiti. Biglaan po kasi ang nangyari. Tugon naman ni Borton. Matagal na ba kayong mag-steady, iha? Tanong ni Mrs. De Leon kay Eden. Hindi ko pa siya naging nobyo. Ngayon lamang pong araw ito. Dahil napilitan na rin po ako. Pagsasabi ng totoo ng dalaga. Ano ang ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ng matandang lalaki. Ang daddy ni Borton. Niyaya niya po akong kumain at nahilo na lamang ako. Nang magising ako, nasa loob na po ako ng isang hotel at nangyari na ang gusto niya. Pagtatapat ni Eden. Bakit mo naman ginawa iyon? May tensyon ang tinig ng kanyang mami. Mahal ko si Eden, mama. Tugon ni Borton. Iha, ikaw, mahal mo ba ang anak namin? Tanong naman ng Mr. De Leon sa dalaga. Hindi po siya mahirap mahalin. Mabait siya. Tugon naman ng dalaga. Ngunit ang mga magulang mo, si Mrs. De Leon iyon. Narito na po ito. Hindi pwedeng hindi nila tatanggapin. Wika ng dalaga. Iniisip niyang hindi kaya matahin ng magulang ni Borton. Kapag nalaman na ang mga ito ay silang bas lamang na kanilang tirahan, ikaw talaga, Borton, bigla-bigla kang magdesisyon. Wika ni Mrs. De Leon. Mami, maaalis din po ang lahat. Wika naman ng lalaki. Teka, saan ba nakatira si Eden? Kailangang sumami kami ng iyong mami paghatis mo sa kanya. Baka kung ano ang maging reaksyon ng magulang niya sa ginawa mo. Sabi naman ni Mrs. De Leon. Bahala po kayo. Tugon naman ang binata. Ihan, saan bang opisina tatrabaho ang iyong ama? Tanong ni Mrs. De Leon kay Eden. Hindi agad nakasagot ang tinanong. Somewhere in Makati? Si Mr. De Leon naman iyon. Hindi po sa opisina nagtatrabaho ang aking itay. Isa po siyang hinete ng kabayo. Nahihiya at nakatungtugon ni Eden. Nagkatitigan naman ang mag-asawa pagkarinig sa sinabi ni Eden. Pagkaway napatingin sa anak na si Borton. Ang huli naman ay tahimik na hindi kumikibo. Talos niya kasing si Eden ay hindi ang babaeng ibig maging manugang ng kanyang mga magulang. Kung paano nasorpresa ang magulang ni Borton sa biglaang pag-aasawa ng kanilang anak, ay gayon din nagulat ang mga magulang ni Eden. Kaysa naman ang ayon na pag-uusap-usap sa sala sa sirangmas na siyang bahay nga ni na Eden. Gayon man halos hindi makapaniwala si Mr. and Mrs. De Leon na sa ganong uri ng pamilya kinuha ni Borton ang kanilang manugang. Bakit naman hindi mo sinabi sa amin, Eden, na balak mo na mag-asawa? Umiiyak ang inay ng dalaga. Inay, nandito na po ito. Tanggapin na natin ang maluwag sa loob. Hindi na sinabi ito ang ginawa sa kanya ni Borton dahil tinayak na ikakagalit pa ng mga magulang. Ano pa nga ba? Kasal na kamo kayo ng legal? Sabi naman ng ama na si Mang Cicero. Aling siyon, Mang Cicero. Hindi po sa masama na punta ang anak niyo. Nakikita niyo naman po siguro. Wika naman ni Mr. De Leon. Tumingin sa magulang si Eden. Sana nga po ay totoo yung sinabi niyo, Mr. De Leon. Para po kasi sa amin ang pera ay hindi basihan tungo sa ikaliligaya ng isang tao. Tugon naman ang itay na Eden. Medyo nakangiti. Sa nariligli, hinanap akong hindi ang mag-asawang mayaman. Wala ba kayong balak na magpakasal sa simbahan? Mabuti na yung may basbas ng Diyos. Wika uli ni Mang Cicero. Darating po tayo dyan, itay. Wika naman ni Eden. Napatingin kay Borton upang dugtungan ng sagot niya. Ngunit hindi nagsalita ang binata. Teka, kainin nga pala natin itong cake at salad na dala niyo. Kukuha ako ng kaping mainit. Wika ni Aling Sean anyong tatayo sa pagkakaupo. Ngunit sinansala ni Mrs. De Leon. Salamat na lang po. Huwag na kayong mag-alala. O baka nung wala na tayong pag-uusapan, patay na. Gagabihin na tayo. At nauna nang tumayo si Mrs. De Leon nang pakaramdam ay niaakit siya ng maraming pulgas sa katawan. Tumayo na rin si Mr. De Leon. Paano, inay? Sasama na po ako sa kanila. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako mababayaan ng Diyos. Pinigil na Eden ang mapaiyak. Ang totoo ay ina-adjust niya pa rin hanggang ngayon ang kanyang loob sa nangyaring biglaang pagpasok sa pag-aasawa. Nag-isip na lamang niya ang maswerte naman siya sa ibang mga kabaro dahil galing sa may sinasabing pamilya ang kanyang naging asawa. Bagaman hindi niya pinangarap na makapag-asawa ng mayaman dahil hindi ganun ang panuntunin niya sa pagpili ng lalaking makakasama sa buhay. Niyakap ni Eden ang mga magulang bago siya sumakay sa magarang kotse ni Borton. Nakasakay na at umaandar na ang sasakyan na minamaneho ni Borton ay hindi pa sinasarhan ni Eden ang bintana. Kumaway siya sa naiwang magulang. Lungkot ang nadama ng magulang dahil wala nang kaisa-isa nilang anak. Kaya din naman si Eden.
Naaawa siya sa magulang. Dadalaw lamang uli ang mga iyon. Eden, isara mo na ang bintana. Hindi lalamig ang aircon yan, sabi ni Mrs. De Leon. Sakalang isinara ng dalaga ang bintana. Nainis ng Lim ang mag-asawang mayaman. Iniisip nilang sa dinami-dami ng babaeng lumalapit kay Borton, bakit sa Eden ang pinili nito? Kung may sisigaw lang nila kay Borton na napakatanga nitong pipili. Naging manager ng casino si Eden. Natural na lahat ng promissory notes ng mga may utang doon ay binibigyan konsiderasyon nito. Naaawa siyang imitahin ang collateral ng mga ito. Mr. Santos, bibigyan ko po kayo ng palugit na 3 buwan pa upang matubos ninyo ang inyong sasakyan. Hindi ko ito patutubuan. Pagkos lahat ng ibabayad ninyo na pera ay papasok sa inyong utang. Siguro naman po ay makakabayad na kayo niyan. Nakangiti si Eden habang kausap ang isang 40 anyos naman ng isang tahan. Maraming salamat, Mrs. De Leon. Napakabuti ninyo. Tuwang-tuwang wika ng nagsala. Kapag may pera kayo, huwag nyo na lang isusugal. Ibayad nyo na lang sa utang nyo, okay? Sabi uli ni Eden. Ganun na nga po ang gagawin ko. Marami pong salamat uli. At tumayo na iyon. Tumangulang si Eden habang nakangiti. Pagkalis ng kausap, lumapit ang assistant manager ni Eden, si George. 30 anyos ang gulang nito. Naupo yun sa silyang nasa harap ng mesa ni Eden. Eden, I think you don't supposed to give such kind of advice to our customers. Patitigilin mo magsugal yung tao. Di mababawasan ang income ng casino. Nakangiting sabi ito. Nakakaawa. Biro mo ang tagalipon na ng sasakyan, tapos isang gabi lang ipatatalo sa sugal. Kasalanan na nila yun. Hindi nila alam kontrolin ang sarili nila. Tugon naman ni George. Well, kapag ganito ang business ng isang opisina, mahirap magkaroon ng puso. Malambot pa naman ang loob ko. I don't think na nababagay ako sa ganitong field. Tugon naman ni Ed. Parang tama ka. Alam mo ba kapag nakating na sa mga biyan mo ang mga ginagawa mong kalugan sa mga may utang, I don't think they will like it. Marami na kasing tinubo ang utang nila. Hindi pa ba sapat iyon nakitain ng kumpanya? Pero sa ginagawa mo, pinibigyan mo ng limitasyon ang dapat ay patuloy na pag-akyat ng kita. Sa bagay nga, sasabihin ko na lang kay Borton na aalis na lang ako sa opisinang ito. At sino nang papalit sa'yo kung sakali? Nakatitig si George sa magandang mukha ng manager. Sino pa kundi ikaw? Pit ka sa ganitong posisyon, George. Sa sinabi ni Eden, lihim na natuwa ang lalaki. Ano? Magre-resign ka na sa posisyon mo? Kailan ka ginawang manager ni Daddy? Patda si Borton, nakatingin kay Eden. Nasa mangrangya silang silid ng bahay ng lalaki. Nakaupo sa ibabaw ng kama. Nakasandal sa headboard. Hindi ko kaya ang trabaho doon. Maawain akong tao. Lahat ng makiusap sa akin pinagbibigyan ko. Mababawasan ang kita ng negosyo niyo kapag ako ang patuloy niyong ginawang manager. Wika ni Eden. Sa narinig hindi nakakibo si Borton. Well, at least nagsabi ka ng totoo. Okay, sasabihin ko kay Daddy ang dahilan. At sino naman ang papalit sa iyo kung sakali? Si George, mayroon siyang enough courage para mapahindihan ang mga nakikiusap. Tugon naman ni Eden. Hindi ka ba nanghihinayang? Imbis na makatulong ka sa parents mo, hindi sa ganyang paraan. May naipon naman ako kahit paano. Ibibigay ko yung kinaitay at inay. Sasabihin kong magsimula sila kahit maliit na negosyo. Tumatanda na si itay. Pasasan at malalaos na rin bilang hinete. You're such a nice woman, Ed. You're so pure. Hindi ako nagkamali ng pagpili sa'yo. Ikaw, hindi mo mabalak magnegosyo ng sarili. Hawak ni Borton ng mga palad ng asawa. Maaari. Bibigyan kita ng kapital. Magnegosyo ka. Kahit anong maisip mo. Hindi ako pakialamero. Alam ko magtatagumpay ka kahit anong hawakan mo dahil tapat ang puso mo. Salamat sa trust mo sa akin. Hamo pag-iisipan ko. Nagkahangkad siya at yakapin ni Borton. Nadama ni Eden ang totoong mahal na niya ang lalaki.